Preacher Joshua Galarosa. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher, beloved Junard. Hallelujah. Tayo po ay madalangin, mga minamahal. Dakilang Ama o Diyos na makapangyarihan sa lahat ng madalo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Sa araw na ito, narito kami malapit nagpapaabot ng walang pag-upuri, pasalamat sa paglagisim sa bawat yugto na panambahan sa araw na ito, sa mga papuring awitin, bahagi ng mga pato, lalong-lalong pagkilos mo sa aming kalagitnaan, Diyos, magitin ng banal na Espiritu. And at this point to God, through the leading prayer of the beloved Normal Evangelist Pastor Wilestad Almeida, the beloved Almeida family, muli pa intulot ng ibang lingkod ng salita, aking may payag na may pag-ibig at kasaming kapangyarihan, naway ito'y maging kabusugan ng mga nagugutom na kaluluwa. Alisin mo kadlang sa aming kalagitnaan, demons of destruction, opposing spirit, out of the powers of darkness, command us out, be bruised, and be burned by the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. First and foremost, the highest praise, glory, and honor, thanksgiving, and worship to our loving God, our great God. There is Jesus, the King of kings, the Lord of lords, mighty God, the creator of the universe. We give double honor and respect to our beloved parents, the Lord, who remember and cherish the blessed preachings and teachings of our beloved Normal Evangelist Pastor Wilestad Almeida, and beloved Normal Assistant Pastor Lynn Almeida, beloved Mama there. Greetings to the beloved Almeida family, beloved workers, and to all of you beloved brethren, sa lahat ng ating mga webcast viewers, lahat ng mga naabot ng ating panalagawain. Magandang hapon na po sa inyong lahat, mga minimahal. At welcome po sa ating mga beloved visitors dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ating po palapakan ang ating pinakamalapay ng Sus, mga minimahal. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang Diyos, mga minamahal. At sa pagkataong ito, ating po munang buksan ang ating banal na kasulatan. Ating pong basahin ang mga talata, mga minamahal. Dito po tayo sa Book of Luke, chapter 21, verse 20. From the book of Luke, chapter 21, verse 20. And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kapitulo 21, talatay 20. Datapwat pagka nakita ninyong nagkukupkub ng mga hukbo ang Jerusalem, kumakagayoy talastasin ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Amen. Palapagan natin ang ating pinakamalapay ng Sus. Ating pong pag-aralan sa araw na ito, mga minamahal, itong makatanda sa ikalawang pagbabalik ng Panginoon. Amen. Signs of the second coming of the Lord. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Napakaraming binanggit ang ating pinakamalapay noon. Sa Book of Matthew, chapter 24, beginning verse 3 hanggang sa unahan, mga minamahal, na yung mga antichrist, darating yung mga antichrist o nagkukunwaring mga Kristo. Amen. Mga digmaan, mga alingaw-ngaw ng digmaan, itong tagutom, salot, mga lindol, at itong pagsanay ng katampalasanan. Amen. Sabi ng Biblia, because iniquity shall abound, and the love of many shall wax cold. Amen. Ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Amen. Ang mga tao ay magsisikain, magsisiinom, magsisipag-asawa. Ito po ay lahat po ito ay nangyari na mga minamahal. At itong hindi pa nangyayari at ngayon mga minamahal kung ating mapapakinggan yung mga balita sa mga pangyayari ngayon dahil sa gera,
doon sa Middle East between Israel and Iran, mga minamahal, na nagpapalitan ng mga missiles. Amen. At yung mga building, mga minimal, ito ay nagko-collapse. Kita mo sa video, mga minimal, na parang yung lugar, mga minimal, nagiging apoy dahil sa missile na tumatama, mga minamahal. Amen. At yung unang binasa natin, mga minamahal, ito yung pagkawasak ng Jerusalem, sabi ng Biblia, datapwat pagka nangakita ninyong nakukubkob ng mga hukbo ang Jerusalem, kung magkagayoy, talastasin ninyo na ang kanyang pagkawasak malapit na. Amen. So, mga minimal, ito ay hindi po lingid sa ating kalaman. Ito na yung mga nangyayari ngayon, mga minimahal. Amen. At magiging worse pa dahil yung Amerika, mga minimal, gustong sumali. Amen. Yung mga superpower na mga bansa katulad ng China, yung Russia, mga minimahal, sila ay nakahanda rin, mga minimahal, tutulong sa Iran. So, di na basta-basta, mga minimahal, kumbaga nagigirian na ang mundo ngayon, yung mga superpower na mga bansa. Amen. So, makikita mo kung i-imaginein mo, mga minimahal, hallelujah, ito yung mga tanda na mga sinabi ng malapay noon pagka siya po ay malapit ng bumalik. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Sus. Everybody say, praise the Lord. At buksan natin mahimal ang Matthew chapter 24, verse 14. From the book of Matthew, chapter 24, verse 14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 24, ang talatay 14. At ipangangaral ang Ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Amen. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Amen. Ipapangaral ang Ebanghelyo, mga minimal, sa buong mundo, mga minimal, at darating na ang wakas. Amen. Sa tingin niyo, mga minimal, sa ating kapanahunan ngayon, the true gospel, mga minimal, ang totoong Ebanghelyo, na ipangaral na ba sa buong mundo, mga minamahal? Amen. So, itong mga pangyayari ngayon, mga minamahal, makita mo na nagkakatotoo na yung prophecy, yung propesya. Pag sinabing propesya, mga minamahal, ito ay mangyayari at mangyayari. Darating at darating sa ayaw at sa gusto ng tao. Dahil ito ay propesya, mga minamahal, ito ay mangyayari, mga minamahal. Amen? Sa ating kapanahonan ngayon, dahil sa napakataas na ng teknolohiya, amen, sa una wala may mga cellphone, di ba? Mga minamahal. Sa una, pag meron kang message sa iyong mga mahal sa buhay, meron kong sasabihin para yung sa unang panahon, para madali, mga miniman, magtitelegrama ka. Yung message mo, yung sasabihin mo, mga minimal, parang, ano ba, yung in-check na. Mga minamahal, hindi mo na pahabain dahil malaki yung babayaran mo. Amen. So, kung mag-telegrama ka ngayon, darating kinabukasan. Amen. Pero ngayon, segundo na lang, amen, pag message mo,
makakarating na doon sa paruroonan, mga minamahal. So, ito yung panahon ngayon, mga minamahal. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. At bago po ito mangyari ngayon na kung saan napaka-taas na ng teknolohiya, napaka-hectic na ng ating panahon ngayon, ito ay sinabi na mga minamahal sa Book of Daniel, chapter 12, verse 4. Hindi ko po nalis na pakibasa siguro. Daniel chapter 12, verse 4. From the book of Daniel, chapter 12, verse 4. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Dito po sa aklat ng Daniel, Kapitulo 12, ang talatay 4. Chapter 12, verse 4, sa aklat ni Daniel. Chapter 12, verse 4. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang salita at tatakan mo ang aklat. Hanggang sa panahon ng kawakasan, marami ang tatakbot na paroroon parito at ang kaalaman ay lalago. Amen. And the knowledge shall be increased. Amen. Amen. At ang kaalaman ay lalago. Amen. So, ito yung propesya, mga minamahal, ni Prophet Daniel. Amen. Darating ang panahon sa mga huling araw na ang kaalaman ng tao, mga minamahal, ay lalago. Amen. Ngayon, ito ngayon sa ating kapanahonan. Amen. Talagang tumataas na yung kaalaman ng tao. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Meron ng mga cellphone at dahil sa internet, mga minamahal, hallelujah, yung mga gusto mong iparating, gusto mong iparating yung mensahe mo, segundo na lang. Amen. Dahil sa internet. Amen. So, totoo mga minamahal ang propesya ng banal na kasulatan. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Amen. At yung sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Amen. Sa magitan ng internet, ng cellphone, pag pindot mo lang, amen, isang pindot lang, mga minamahal. So, mapapakinggan na nila yung mensahe ng ating pinakamalapay noon, yung salita ng Diyos, yung ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord. So ito ay nangyayari na, mga minamahal, sa ating kapanahunan. Amen. At yung isa pa, mga minamahal, na ito ay yung mga Bible scholar, yung mga nag-aaral ng nagbabasa ng banal na kasulatan. Ito yung hinihintay nila, mga minamahal. Ito yung tinututukan nila ngayon. Ito pa yung isa, mga minamahal. Dito po tayo sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 3 and 4. From the book of 2 Thessalonians, chapter 2, verses 3 and 4. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition, who opposeth and exalted himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. Dito po sa aklat ng ikalawang taga Thessalonica,
Kapitulo 2, ang talatay 3 hanggang 4. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating. Maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat, siya'y naupo sa templo ng Diyos na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng sus. Amen. There come a falling away first. Amen. And that man of sin be revealed, the son of perdition. Ito yung tinatawag minimal na anak ng kapahamakan. Amen. At sinasabi mga minamahal, siya ay nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Amen. Siya ay uupo doon sa templo. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng sus. Everybody say, praise the Lord. Ito yung mga propesiya. Amen. Bago dumating yung wakas. Amen. Mangyayari itong mga propesiyang ito, mga minamahal. Amen. Kaya, dito sa Luke chapter 21, verse 29 to 31. From the book of Luke, chapter 21, verses 29 to 31. And he spake to them a parable. Behold the fig tree and all the trees. When they now shoot forth, ye see and know of your own selves that summer is now nigh at hand. So likewise ye, when ye see these things come to pass, know ye that the kingdom of God is nigh at hand. Dito po sa aklat ng Ebanghelyo ng Lucas, Kapitulo 21, ang talatay 29, ang talatay hanggang 31. At sinalitan niya sa kanila ang isang talinghaga, masdan ninyo ang puno ng igos at ang lahat ng mga punong kahoy. Pagka nagdadahon na sila, ay nakikita ninyo at nalalaman ninyo sa inyong sarili na malapit na ang tagaraw. Gayon din naman kayo, pagka nakakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, talastasin ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. Amen. Palakpakan ba natin ang ating pinakamalapay ng sus? Everybody say, praise the Lord. Sabi ng talinghaga ng ating pinakamalapay noon, gayon din naman kayo, pagka nakakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, talastasin ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Amen. Kaya mga minamahal, sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, dahil ayaw ng mahal na Panginoon na ni isa man sa atin ay mapahamak o mawala sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, gusto ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Amen. Kaya patuloy po tayong pinapaalalahanan ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Dahil minsan yung Krisyano nakakalimot. Minsan yung ibang Krisyano may kumbaga, walang halaga sa kanila ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kumbaga, kampante ang kanilang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kumbaga, bahala na. Amen. Amen. Ang kukunin ng mahal na Panginoon, yung walang mansa, walang kulubot, walang dungis. Banal, kaya-aya sa mahal na Panginoon. Amen. Ngayon, tayo daw ay naglilingkod sa Diyos. Tayo ay tumutungtong sa banal na pulpitong ito. Alalahanin niyo ang inaawitan ninyo, ang pinupuri ninyo, ang sinasamba natin, hindi tao,
kundi ang Diyos sa mga Diyos, hari ng mga hari. Kaya nga, alam natin yan, bago tayo tatayo sa pulpitong ito, mga minamahal, may mga rules and regulation. Di po ba, mga minamahal? Alam natin yan, mga minamahal. Lalong-lalo na, mga minamahal, kung tayo ay tatayo sa pulpitong ito, inaawitan mo yung hari ng mga hari, na dapat ang yung puso, ang yung isip ay malinis. Papaano na lang, kumakanta ka, na yung puso may bahid ng galit sa kapwa mo. Nag-iisip ka ng mga bagay na hindi maganda sa kapwa mo. Yan ay hindi kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Hindi po yan kanais-nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi man tayo nakikita ng tao, pero ang puso natin, ang isip natin, nakikita yan ng ating buhay na Diyos. Hallelujah! Kaya, ano na ngayon, mga minamahal? Nasaan na tayo ngayon? Tayo ay nasa mga huling araw na. Panahon na ng paghahanda, mga minamahal. Amen. Anytime now, hallelujah, ang ating hinihintay, mga minamahal, darating at darating upang tayo ay kukunin buhay ng ating pinakamahal na Panginoon. Dadalhin sa langit doon sa kanyang ipinangako na doon, hallelujah, wala ng kalungkutan, wala ng karamdaman, hallelujah, wala ng hinagbis, hallelujah, wala ng kamatayan, papahirin ng malapay ng ating mga luha. Amen. At yan po ang ating hinihintay, mga minamahal. Subalit ang nakakalungkot, naghihintay nga tayo sa banal na Diyos. Pero yung puso naman natin may bahid ng galit, ng puot. Paano yan? Mga minamahal, sayang. Sayang yung ating sakripisyo. Amen? Kaya tayo ay patuloy na kinakausap ng ating pinakamamahal na Panginoon sa magitan ng kanyang banal na salita. Patuloy na nangungusap ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat pag nakita natin ang mga bagay nito, sabi ng banal na kasulatan, may mahal, dito sa Luke chapter 21, verse 28. Luke chapter 21, verse 28. From the book of Luke, chapter 21, verse 28. And when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Ang Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kapitulo 21, talatay 28. Datapwat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo, sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Oh, hallelujah. Mapalakpakan ba natin ang ating pinakamalapay na Jesus? Everybody say, praise the Lord! Amen. Tatapat kong magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito. Magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Amen. Kukunin tayo ng malapay na buhay. Everybody say, praise the Lord. Amen. Hindi ka na dadaan ng kamatayan. Oh, hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Kaya itong paglilingkod natin sa malapay noon, yung pangangaral ng ating beloved parents in the Lord, mga 1970s pa, 1980s, amen, na ito ay nangyayari na sa ating kapanahunan, mga minmahal. Hindi magiging sayang. Amen. Anong sabi ng banal na kasulatan, minmahal? Dito po sa Mateo chapter 24, verse 44. From the Gospel according to Saint Matthew, chapter 24, verse 44.
Therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 24, ang talatay 44. Kaya kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Imagine mga inmal, darating ang mahal na Panginoon sa oras na hindi natin iniisip. Amen? Ibig sabihin, ang tao magiging abala sa mga bagay sa mundong ito. Magiging priority niya ang mga bagay sa mundong ito. Kumbaga, hallelujah, yung mga itinuturo sa banal na kasulatan, mga minamahal, yung dapat i-prioritize natin, mga minamahal, itong pinakamahalaga, mga minamahal, itong ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Dahil anytime now, hallelujah, ang Diyos sa mga Diyos, hari ng mga hari, babalik at kukunin tayong buhay. Everybody say, praise the Lord. Nangyayari na yung mga propesiya. Amen. Anong sabi ng mga minamahal? Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Amen. Dito pa tayo sa Matthew chapter 24, verse 46. Kindly po. From the Gospel according to St. Matthew chapter 24, verse 46. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 24, ang talatay 46. Mapalad iyong alipin kung dumating ang kanyang Panginoon, ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng sus. Amen. Mapalad tayo ngayon, mga minamahal. Amen. Na habang hindi pa dumarating ang ating pinakamalapay noon, yung mga turo ng ating beloved parents in the Lord, yung mga turo ng ating mga magulang sa malapay noon, mga minamahal, ito'y ating sinusunod, ito'y ating ginaganap, ang mga propesiya, ang nakasulat sa banal na kasulatan, mga minamahal, hallelujah, at hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, sa anumang sitwasyon, ikaw ay nagpapatuloy, tayo ay nandirito, mga minamahal, nakikinig sa salita ng Diyos. Mapalad ka. Hindi ka lugi, hindi tayo lugi, kundi sa lahat ng mapalad, tayo na ang pinakamapalad. Hallelujah. Amen. Aanihin natin, mga minamahal, itong ating ginagawa. Amen. Itong ating pagsasakripisyo. Pagsusumikap natin, mga minamahal, bagamat minsan may mga sitwasyon, mga minamahal, amen, na para bagang bumababa yung ating pananampalataya, mga minamahal, yung ating kainitan sa paglilingkod sa malapay noon, nababawasan. Pero, hallelujah, kahit ganyan, narito pa rin tayo, nagsusumikap ka, dahil yung iniisip natin, gusto natin, na masunod natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo ay maging katanggap-tanggap sa ating pinakamahal na Panginoon. Dahil anytime now, ang Diyos ay babalik at babalik sa kanyang ikalawang pagbabalik. Everybody say, praise the Lord. Yung mga beloved brethren natin sa Middle East, humihingi sila ng prayer. Mga minamahal. Dahil anytime now, sila ay masasali dun sa gera. May ipit. Amen. Yung airport ng Israel, ito ay binumba. Amen. Sabi ng mga kababayan natin, mga OFW, sanay na sila sa gera, mga minamahal. Pero mas worse, yung mga nangyayari ngayon, talagang kinakabahan na sila. Amen. Mayroong isang in-interview, mga minamahal, na ilang taon na siya nandun sa Israel.
Bumili siya ng mga gamit para sa dating niya dito sa Pilipinas kung anong gagawin. Gumastos siya, mga minmahal. Pero sa isang iglap, dahil tinamaan ng missile yung kanilang tinitirahan, ubos lahat. Ubos lahat yung kanyang pinaghirapan. Amen. Kaya yung mga kababayan natin gusto na lang umuwi. Pero yung iba, hindi makauwi dahil sa sitwasyon. Walang masakyan. Amen. Wala nang eroplano na masakyan. Dahil sirado na yung mga border, mga minmahal. Kung ikaw nasa ganung kalagayan, nandun ka tapos maiipit ka sa gera, anong gagawin mo? Amen. Yung mga bata, wala na makain, wala na mga magulang, wala nang matirahan, mga minmahal. Yun pong lahat ay nakasulat sa banal na kasulatan. Amen. Ang nasa bukid, huwag lang bumaba. Amen. Hallelujah. Nangyayari na, mga minmahal. Tayo, dahil kumbaga malayo tayo dun sa gera. Hallelujah. Ngunit yung salita ng Diyos, mangyayari at mangyayari. Anytime now, ang mahal na Panginoon ay babalik upang magbigay ng reward doon sa kanyang mga anak. Hallelujah! Na tapat, na naglilingkod. Bagamat may mga pagsubok, may mga hadlang, hallelujah, may mga ginagawa ang kaaway ng Diyos upang mahadlangan ang kanyang paglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos, patungo sa finish line. Subalit siya ay nagsumikap na minsan nadarapa, natutumba, subalit pilit na bumabangon. Hallelujah! May mga pagsubok man, hindi tinitingnan yung mga pagsubok, yung mga bagay na makapanghihina ng ating panampalataya, kundi doon nakapokus, hallelujah, nakatuon sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na ang Diyos ang magtatapos ng ating panampalataya. Looking unto Jesus, for He is the author and finisher of our faith. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Last verse, Matthew chapter 16, verse 27 to 28. From the Gospel of St. Matthew, chapter 16, verses 27 and 28. For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. Verily I say unto you, there be some standing here, which shall not taste of death, till they see the Son of Man coming in his kingdom. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 16, ang talatay 27 hanggang 28. Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kalawatian ng kanyang ama na kasama ang kanyang mga anghel. Kung magkagayoy, bibigyan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ng kamatayan hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na pumaparito sa kanyang kaharian. Oh, hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Sus. Amen. Ang purpose, layunin ng malapay sa kanyang pagparito upang magbigay ng reward. Amen. Sa kanyang mga anak na tapat na naglilingkod sa kanya, ayon sa kanyang mga ginawa. Amen. Everybody say, praise the Lord. At ang sabi, mga minmahal, katotohanan sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao, ang mahal na Panginoon Hesus, na pumaparito sa kanyang kaharian. Ibig sabihin, kukunin tayong buhay ng mahal na Panginoon. Dadalhin tayo sa langit, mga minmahal. Amen. At doon, hallelujah, aangkinin natin ang reward na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Ayon sa ating mga gawa, Panginoon,
ayon sa ating pagsusumikap sa paglilingkod sa banal na Panginoon. Kaya hindi magiging baliwala itong ating ginagawa, Panginoon. Na ito yung ating inaasam-asam bilang mga Kristiyano, Panginoon. Hallelujah. Na ating sasalubugin ang ating mabait na Diyos. Amen. Upang sa ganun doon sa langit, mga minimahal, magsasama-sama tayo kasama ang ating Panginoon. Wala nang kahirapan, wala nang pagsubok. Hallelujah. Wala nang problema, wala nang kalungkutan, wala nang karamdaman. Hallelujah. Wala nang kamatayan. Papahirin ang ating malapay na ating mga luha. Hallelujah. 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 Subalit sa mga maiiwan sa rapture, yun yung nakakatakot, mga minamahal. Nakakatakot pag maiwan tayo sa rapture. Yung mga kahirapan na mangyayari, yung tinatawag na Great Tribulation na hindi pa nangyayari. Mga minamahal, mararanasan ng mga tao na, mga Kristiyano na maiwan sa rapture. Hallelujah! Kaya ngayon na, magpakainit! Huwag maging kumpiyansa, huwag maging kampante. Hallelujah! Gawin natin ang nararapat, ang nilanais ang ating pinakamalapay nun. Huwag nang magpabanjing-banjing sa paglilingkod sa ating pinakamalapay nun. Dahil anytime now, hallelujah, sa ayo at sa gusto natin, ang Diyos ay nangako na siya ay babalik at babalik. Kukunin tayong buhay ng ating pinakamalapay nun. Dadalhin tayo doon sa langit na wala ng kahirapan, wala ng kalungkutan, higit sa lahat wala ng kamatayan. Oh, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating mabait na Diyos, ating palapakan ang ating pinakamalapay noon, mga minamahal. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Kisap mata. Si Jesus ay darating na sa huling tunog ng trumpeta. Tayo kukunin niya. Hallelujah. Sa isang mata. Oras nang ika'y nagising at ang buong paligid ay iyong napansin. Mayroong nagsisigawan, may nag-iyakan, mga mahal nila sa buhay, di na matagpuan. Kinabahan nang malaman mong nag-iisa ka na. Ito'y isang hiwaga, tiyak na magaganap, mawawalang lahat, ang kay Jesus ay tumanggap. Wala nang paghihirap, kaligtasan na iyan. Ngunit kung maiiwan, ano ang hinaharap? Magsisihuli na, sana ay hindi hanggang hinahanap. Ibigin ang buhay.
ay darating hanggang may panahon siya iyong tanggapin. Kung nasa iyo si Kristo, di na magkakamba. Dumating man ang oras at tayo'y tutuloy na. O si Jesus ay babalik, ano mang mangyari ay handa ka na. Mayroong mga digmaan at kabigatian na hindi pa nararanasan kailanman. May mga laban kay Kristo, iligaw lahat ng tao. Sila ang maghahari at ibigin ng buong mundo. Si Jesus ay babalik, sa humang mangyari ay handa ka na. Sa isang Sa mata. Everybody say, praise the Lord. Shout, hallelujah. Sa isang kisap mata, in the twinkling of an eye. Ganun lang kadali, mga minamahal. Kailan pa tayo maghahanda? Kailan pa tayo magiging mainit sa paglilingkod sa Malapaynon? Kung huli na ang lahat. Ngayon na, mga kapatid ko, hallelujah. Ngayon na, tayo maghanda, magpakainit, sundin, ganapin ang kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Mapalad tayo kung ating ginagawa. Amen. Ang mga bagay na ito. Amen. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Amen. Mapalad yung alipin kung dumating ang kanyang Panginoon, ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Kaya hindi tayo lugi kung dumating pa ang ating Panginoon. Amen. Sa oras na ito, amen, hallelujah, o anumang oras sa kanyang pagbabalik, hindi tayo lugi, kundi sa lahat ng mapalad, tayo ang pinakamapalad, mga minamahal. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamalapay noon, mga minamahal. At sa pagkakataong ito, sa lahat ng ating mga beloved visitors, meron ba tayong mga bisita, mga minamahal? Paki-assess, mga bisita, para patanggapin natin sa ating pinakamalapay. Subalit kung wala, mga minamahal, tayo ay tuloy-tuloy na po, mga minamahal, tayo po inadako sa ating mga pangailangan, and yung mga kahilingan, and yung mga prayer requests, mga minamahal. Hallelujah. Tayo ay dumalangin sa ating babait na Diyos. Abo na kilang ama o Diyos, makapangyarihan sa lahat, mamanalo sa pangalan ni Jesus. Narito kami malapay noon, patuloy nagpapaabot ng walang pagpupuri ko. Pasalamat sa iyong mga salita na aming napakinggan upang sa galon kami ay palaging maging handa sa iyong nalalapit pagbabalik sapagkat kami ay nasa huling kapanahunan na, nasa manghuling araw na malapay noon. O Diyos, patuloy kang mangusap sa amin malapay noon. At sa unang dalangin, aming beloved parents in the Lord, the beloved Almeida family, aming minamahal ginagaling Evangelista, Wellness na Almeida, aming minamahal, aming ginagalang Assistant Pastor Len Almeida, our beloved Mabader, malapay na sa pagkatawag ito. Narito kami lumalapit sa iyong trono ng biyayang malapay noon. Batid mo ang pangailangan ng bawat isa malapay noon. Tagpuin mo minsan ang pasiwalang kamamaraan, ano Diyos, sa mga sandaling ito, ikiling mo
ang iyong mga pandinig sa aming mga dalangin. Pagpalain mo ang mga beloved brethren, pagalingin mo ang makaramdaman, lutasin mo ang mga problema, mga nanghihina at mga nanglupaypay sa ano mga kadahilanan, o patuloy mo patatagin ang pananampalataya, patuloy mo kaming panghawakan, patuloy mo kaming pagpalain hanggang sa iyong pagbabalik ko, Diyos. Ito po ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Mahal inyo na po ipatong ang inyong kanang kamay sa inyong ulo at ang kalawang kamay sa parte ng inyong katawan. Naroon po ang inyong karamdaman. At banggatin niyo po ano po ang inyong karamdaman at sama-sama po natin, sabay-sabay po natin palayasin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Amo dakilang Ama o Diyos, makapangyarihan sa lahat, mamadala sa pangalan ni Jesus, ulit dalangin ang beloved pastor, aming minamahal, aming ginagana, Evangelista Willis Tadamel, ang beloved Mapader, at the beloved Almeida family, o Diyos, yung makaparing pangalan sa pangalan ni Jesus, sama-sama namin sinasawa at tinataboy ang lahat ng uling karamdaman sa mga kapatiran. I command you right now, demons of infirmities, sicknesses, and diseases, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, arthritis, ulcer, leprosy, AIDS, depression, I command to cast out, in the mighty name of Jesus. Sickness be healed, problem be solved, vices be gone, in the mighty name of Jesus. Demons of doubt, unbelief, cast out from them, weaknesses, cast out, in the mighty name of Jesus. Be healed, be blessed, in Jesus' name. At atin na pong babanggitin may naman ang Hallelujah, praise the Lord ng 3 beses, kasama po ang pagtalon. Mga minmal, sabay-sabay po tayo. Sige po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus.